Lumapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at pagiging bukas, pasanin ang ating pagmamataas at pag-aalinlangan. Ang isang bata ay lubos na umaasa sa kanyang magulang, tulad ng panawagan sa atin na lubos na umasa at magtiwala sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hinding-hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinasbasan sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay childlike. Muli na naman tayong pinapaalalahanan ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito ng kahalagahan ng pagiging tulad ng isang bata. Hindi isip bata, kundi maging tulad ng isang bata. Ito yung sikreto sa kaharian ng Diyos. Ito yung sikreto upang tayo ay makapasok sa langit. Ito rin yung sikreto na natuklasan ng ilang mga santo tulad ni Saint Therese of the Child Jesus. Bakit kinuha niya yung title na of the Child Jesus? Kasi para sa kanya, ito ang sikreto ng kabanalan. This is the fastest way, no? Para siya makarating sa langit, para siya maging banal, to be like a child. The holiness of a child. Ano ba yung holiness of a child? Ito yung binibigyan din sa ating gospel ngayong araw na ito, na maliban na tayo maging tulad ng isang bata, hindi tayo magiging kabahagi sa kaharian ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa langit. Kaya nga, napakagandang madiskubre natin, matuklasan natin yung sikreto ng pagiging tulad ng isang bata. And of course, tayong lahat may kanya-kanyang vulnerability, may kanya-kanya tayong kahinaan at kapintasan, just like any child na very vulnerable, very susceptible, merong kahinaan. Kaya nga, alam niyo po ba, kung sinong mahina, siya ang pinaglalaanan ng pansin, pinagtutuunan ng pansin at pag-iingat ng Diyos. Parang isang magulang. Di ba iniingatan ng magulang ang bata, ang kanyang anak, dahil alam niya na siya'y mahina pa, na siya'y hindi pa kayang tumayo sa sarili niya, kinakailangan pa niya ng nourishment at protection. Ganon din tayo kung ang relasyon natin ay parang isang bata at ang Diyos bilang isang magulang. Bilang isang bata, nandun yung ating pagtitiwala sa ating Diyos. Pagtitiwala natin sa Kanya. Sa Kanyang pag-aaruga, sa Kanyang pagkalinga, sa Kanyang pagmamahal. Kaya napakahalaga nung attitude of a child, yung complete trust sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina, kanyang ama. Ang tanong, meron din ba tayong ganong klaseng pagtitiwala sa Diyos? Yung complete trust, talagang totoo at buo na pagtitiwala sa Diyos. Kasi most of the time, as we grow old, nagiging komplikado yung buhay natin, no? Kapag tumatanda tayo, masyado na tayong nagre-rely sa ating sariling kakayanan, nagre-rely sa ating sariling galing at talino. Yung bang habang tumatanda, o maraming tumatanda na, nakakalimot na sa Diyos. Hindi na sa Diyos nagtitiwala, kundi sa sarili na. O kaya naman sa pera, nagtitiwala na sa posisyon, nagtitiwala na sa kanyang sariling galing. Nawawala na ang Diyos sa kwento ng kanyang buhay. And that is tragic. Dinadala tayo ni Jesus muli sa pagtitiwala ng isang bata, yung
totoo at buong pagtitiwala sa Kanya. Yung bang mapapansin din natin kapag tumatanda tayo, para bang ang hirap ng mapasaya ng matanda. Pero ang bata, ang daling patawanin, ang daling pasayahin. At yung magulang, napakahusay, no? Na magpasaya. No? Makita lang ng bata yung kanyang magulang at alam niya pinasasaya siya. Bang grabe yung saya niya, yung tawa niya, yung halakhak niya. At ganoon ang Diyos. No? Yung ugnayan natin, kung ganoon yung ugnayan natin sa Kanya, gusto ng magulang, masaya yung baby niya. Masaya yung anak niya. At gusto rin naman ng baby, ng bata na pasasaya niya ang magulang niya. Yung bang, yung mutuality of joy, of happiness, yung relasyon na may galak at may saya. Ang tanong, kanino o saan ba tayo humuhugot ng ating saya? Pag matanda na at tumatanda na, ang hirap ng pasayahin kasi dapat muna magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng sasakyan, sariling bahay at lupa bago maging masaya. Oh. Mahirap ng pasayahin ng matanda. Pero ang bata, kasayahan ng bata, yung relasyon niya sa kanyang magulang. Yung makikita niyang masaya rin sa kanya ang magulang niya. Sa atin, yung mapasaya natin ang Diyos at yung alam nating masaya ang Diyos sa atin kapag tayo masaya rin. Yung matagpuan natin ang tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan sa Diyos. Hindi ko alam kung nakikita pa natin ito sa Kanya. Mga kapatid, let us try to discover more ano yung sekreto na meron ang mga bata. Na sinasabi ni Jesus na malibang tayo maging tulad ng bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sana madiskubre natin yung tiwala natin sa Diyos at yung galak na bunga ng ating relasyon sa Kanya. Yung feeling of security sa Diyos. Hindi sa mundo, hindi sa kapwa-tao, hindi sa pera, hindi sa kung ano pa man, kundi sa Diyos. Sana ito yung biyayang hilingin natin sa araw na ito, na ibalik sa atin ng Diyos yung pagiging tulad ng isang bata na may buong pagtitiwala sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami na maibalik ang aming puso, ang aming kalooban sa pagiging tulad ng isang bata na may buong pagtitiwala at paghahangad sa iyo. Wala nang iba. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.